Dumulog na sa Korte Suprema ang kampo ni Chief Justice Renato Corona para hilingin ipatigil ang impeachment trial. Giit ng depensa, sa takbo raw ng paglilitis ay tila wala na silang matatakbuhan kundi ang kataas-taasang hukuman. Nangangamba naman ng ilan na humantong ang hakbang na ito sa isang constitutional crisis. Mula sa Senado nakatutok live si Tina Pangariban Perez. Tina. Arnold, napuno na ang depensa sa mga tinawag nitong maling desisyon at maling patakaran ng Senate Impeachment Court, kaya't dumulog na ito sa Korte Suprema. At ang pangunahing hiling ng kampo ni Chief Justice Renato Corona, itigil na ang impeachment trial. Ipit na raw sila at wala nang matatakbuhan pa. Kaya sa Korte Suprema, na pinamumunuan mismo ni Chief Justice Corona, tumakbo si Corona at mga abogado niya. Hiling nila sa Korte Suprema, ipatigil ang impeachment trial, ideklarang walang saysay ang impeachment complaint, at pigilan ito pa walang bisa ang subpoena na inisyu ng impeachment court sa mga bank official at bank record daw ni Corona at ng misis niya. The entire proceedings are void because there is a due process issue which the impeachment court did not allow us to present when we filed a motion for a preliminary hearing. Kami isang pusa o isang daga na nasa corner ka na wala ka na pong tatakbuhan eh. Senate President Juan Ponce Enrile, sabi niya, ito ang bagay na bank deposit is gray area, no? Sabi niya. In fact, sabi niya, kung gusto niyong gumamit ng remedyo ayon sa batas, ay hindi namin kayo, naintindihan namin kayo. Sa ilalim kasi ng impeachment rules, ang mga senator judge lang ang pwedeng maghain ng motion for reconsideration. Kaya't hindi nila makontra ang ilang desisyon ng impeachment court, lalo na ang pagsabpina sa mga bank official at bank record na mag-asawang Corona. Isa raw ito sa dahilan kung bakit humingi na sila ng tulong sa Korte Suprema. Hiling din ni Corona sa Korte Suprema, pigilan ng impeachment court na tumanggap ng anumang ebidensya kaugnay sa kaso ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines of FASAP laban sa Philippine Airlines na bahagi ng ebidensya sa Article 3. Sabi ni Corona, may pending na kaso raw kasi ito sa Korte Suprema. Isa pa sa hiling ni Corona na mag-inhibit sa diskusyon na ito, sina Justices Antonio Carpio at Maria Lourdes Sereno na ayon kay Corona ay mga kritiko niya. Binatikos ng prosecution panel ang pagdulog ng depensa sa Korte Suprema. What they are actually seeking is an acquittal not by the impeachment court of the Senate, but it is an acquittal by the issuance of a TRO. Dudulog sila sa sarili po nilang tahanan. Na nakikiusap kami sa Supreme Court na huwag po silang alam sa usapin ng impeachment dahil ito po ay binukod ng saligang batas na nandito po sa Kongreso ito. Kung makikialam po sila dito, para consistent po kami, baka mag-file uli kami ng impeachment. I don't think so. We can go to the other articles, no? And we are not preventing them from doing that. Babala tuloy ng ilan, baka magkaroon ng constitutional crisis. That will be an authentic constitutional crisis because, you know, you have on the one side the Senate, right, as an impeachment court. Then you have on the other side the Supreme Court. And now each one is might be asserting authority over the other. Which one should prevail? Pero sa lag ng depensa, masyadong maaga para matakot sa posibleng constitutional crisis. Pwede raw kasing ibasura lang ng Korte Suprema ang petisyon ni Corona. Huwag ho tayong maniniwala sa mga haka-haka ng mga malisyosong mag-isip na magkakaroon ho tayo ng constitutional crisis dito. Sapagkat ang ginagawa ho namin dito ay pagkilala sa ating konstitusyon. Sa isang text message ng GMA News kay Corona, tinanong namin kung bakit kailangan pang dumulog sila sa Korte Suprema. Sagot ni Corona, ganito rin daw ang ginawa noon ni dating Chief Justice Hilario Davide Jr. na naharap din sa impeachment complaint. Bukas naman daw ang depensa sa posibilidad na ibabasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Corona kapag iniutos naman daw ng Supreme Court na ituloy ang impeachment trial at buksan ang mga bank account ni Corona, susunod naman daw sila. Arnold? Maraming salamat, Tina Pangariban Perez. Tagsa sa mga Lotto outlet ang mga humahabol po sa pagtaya para sa Grand Lotto na bobolahin ngayong gabi. Ang jackpot prize kasi posibleng umabot daw sa 230 milyong piso. Mula sa Muñoz, Quezon City, nakatutok live si Susan Enriquez. Susan! Dahil nga hindi pa napapanalunan ang jackpot sa Grand Lotto, inaasahang aabot ito ngayon sa 230 million pesos yung jackpot sa Lotto Draw ngayong gabi. At dahil nga dito, dagsa ang mga parokyano ng 655 Lotto para humabol sa pagtaya bago ang draw mamayang alas 9 ng gabi.
At tulad ng inaasahan, mahaba ang pila sa mga Lotto outlet tulad dito sa Muñoz, Quezon City. Alas 3 pa lang ng hapon ay makapal na ang pila ng mga tao. At kaninang alas 4 ng hapon ay umabot na sa 222 million pesos ang jackpot. Pero dahil madami pa nga ang tumataya, inaasahan na aabot ito sa 213 million pesos ayon mismo sa PCSO. Ayon sa mga nangangasiwa ng Lotto outlet dito sa Muñoz, normal daw na ganito ang sitwasyon na humahaba ang pila, lalo na kapag malaki na ang jackpot. Siyempre, bawat tumataya, hangad na sila ang manalo, kalakip na ang mga plano sakaling swertihin sa Lotto. Siyempre, tatabi ko muna sa bangko, tapos papagawa ako ng bibili ako ng bahay. Tapos paparag sa mga anak ko. Pag ninegosyo po, tsaka pamimigay sa mga mahirap. Matulungan ko rin lalo-lalo na yung magulang ko. Mabigyan ko sila ng bahay. Ngayon po mga 3 o'clock po, umami na po yung tumataya. Pagka ganito malaki yung mapapanalunan, talaga maraming tumataya. Meron, marami po. Marami. Hanggang anong oras yan na marami? Meron po hanggang mga 8 o'clock po marami. Marami pa? Okay. Dahil sadyang matao ang lugar na ito ay mahaba pa rin ang mga tumataya ng Lotto. Hanggang 8:30 sila tatanggap ng taya at ang draw ay nakatakda mamayang alas 9 ng gabi. Arnold? Maraming salamat, Susan Enriquez. Chika Minute! Tikom ang bibig ni Grace Lee kung meron silang plano ni Pangulong Aquino para ipagdiwang ang birthday nito ngayon. Ano naman kaya ang birthday wish ng Kapuso host sa kanyang maniligaw? Makichika kay Nelson Canlas. Muling sinamahan ng GMA News si Grace Lee sa kanyang busy schedule ngayong araw. Birthday ngayon ng kanyang manliligaw na si President Noynoy Aquino, kaya inusisa rin ng GMA News kung nagkausap na sila. Gift ka na ba sa kanya? Yes. Pwede mo ba i-share sa amin kung ano? No na. You know, kasi the first week the news came out, I think we've divulged the details that will satisfy the curiosity of the public. And I think we've done that. And right now, sana irespetuhin na lang natin ang privacy ni Presidente and also mine. Dinumog naman si Grace ng media nang dumating siya sa contract signing ng kanyang ini-endorsong cosmetic brand. Naging matipid pa rin ang kanyang mga sagot ukol kay Pinoy. Dito, nagpaunlak siya ng birthday greetings para sa Pangulo. My birthday wish is that he may continue to maintain the kind of love that he has been receiving from his people, as it is very, very important to him, and he's very much aware of that. And I know na yung love na yon ang pinaka-energy niya to keep going. Hindi naman niya inalintana ang mga umano'y detractors niya. How do you deal with them? I don't. Because I don't have to. Sa pictorial ni Grace ngayong hapon sa kanyang ini-endorsong clothing line, hindi na siya nagbigay ng anumang interview. Napansin naman ng GMA News na mula balitang hali hanggang sa pictorial, nakabuntot din sa kanya ang TV crew ng isang malaking news network mula sa South Korea. Ayon sa mga producers ng nasabing network, sumikat daw si Grace sa Korea o nagkaroon ng malaking interes sa mga tao roon mula nang pumutok ang balitang nagde-date sila ng Pangulo. First, it's a big issue in Korea, and she's getting really known in Korea, but we kind of want to let Korea know who she really is as a person, not just because she's dating the president of the Philippines, but we want to introduce her as a pure person in Korea. Nakailang ulit ding tinanong ng GMA News si Grace sa likod ng kamera kung magkakaroon pa sila ng birthday dinner ng Pangulo ngayong gabi, pero ngiti lang ang sinagot ng Kapuso TV host. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Bukod sa kanyang talino at galing, nakilala na rin si Senadora Miriam Defensor Santiago dahil sa kanyang pick-up lines. Pero tila may humahamon sa kanya. Yan ang chika ni Lars Santiago. Murder! Oh, murder na tayong lahat! Welcome! Although I must admit, I am angry. This is star for all season. In character bilang Miriam, ang stand-up comedian na si John Santos nang dumating sa kanyang press conference. Nakapulang toga na tila Senator Judge at nagsasalita ala Senator Miriam Defensor Santiago. At dahil malapit na ang Valentine's Day, may punchline siya tungkol sa courtship. Pag una pa lang kayo nagkita, that is the court of first instance. Pag nagandahan na kayo sa isa't isa, that is court of appeal.
Diba? Pag tutong-tutong kayo na, that's already the Supreme Court. Ang press con ay para sa Valentine's show ni John sa Resorts World sa February 15. Hindi niya siyempre palalagpasin ang pick-up lines kung saan kilala ang magaling na senadora. Nakalulon ka ba ng kwitis? Kasi pag umingiti ka, may spark. Really serious ba? Kasi gusto kitang subaybayan. May opinion din siya tungkol sa kapuso host na si Grace Lee na nalilink ngayon kay Pangulong Aquino. Oh, she's very beautiful and erudite. She's very verbose. She knows how to speak very well. She does have the educational background, but I don't think she is as intelligent as me. Where did she go? You know, I went to international universities. I was born not only with the proverbial silver spoon in my mouth. I was born with a dictionary in my mouth. In fact, the dictionary was named after me, Miriam Dictionary. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan po ating mainit na chikahan this Wednesday night. Tutukuli bukas for the hottest in showbiz dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Igan. Salamat, Pia. At yan po mga balita aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Sa ngalan ni Mike Enriquez, ako naman Arnold Glavio. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.